Hello mga mi, good morning. It's me again. Panibagong araw, kaya panibagong upload na naman yung ating gagawin. Ang video na ito mga mi, nung nakaraan pa nung pumunta kaming baryo. Ngayon ko lang siya na-edit, kaya ngayon lang din ma-upload. At syempre para ma-delete mo sa gallery mo, kailangan i-upload na natin to. At kailangan din mag-effort tayo sa pag-edit ka na. Umaga ngayon dyan mga mi, kaya yan, tinutupik ko yung kumot na ginamit namin sa paghiga. Tapos si Andre nasa bandang gilid, nakahiga pa, kaya hindi ko pa rin maliligpit yung pinaghigaan namin. Siya na magligpit pag nagising siya. At tapos na rin ako dyan, timpla ng gatas, pati si Father tinimplahan ko na rin, sabay-sabay kami sa kusina. Ngayon nahuli nga yung pagtupi ko dito kasi ngayon hintay ko nga si Andre bumangon, pero hindi pa rin naman talaga siya bumangon. Gawa nga ng umaga na sila natulog, nambanding din silang kanyang mga pinsan. At pansin nyo mga mi, karga ko rin siyan si Bibi kasi nga kagaling lang namin yung kusina, nagtimpla kami ng kape. Ayun, para hindi ako masyadong mahirapan, kailangan ko siyang ilagay sa Bibi area. I mean, nag-breakfast pala kami, gatas yung aking tinimpla, kay Father naman energy, tapos kay Papa Chupels ang kape. Ngayon, kwento ko lang din mga mi na kung bakit siya kami sa lapag natulog dito sa may sala, kasi nga hindi kami pwede doon sa katri, doon sa kwarto, kasi nga baka mahulog si Bibi, gawa nga ng malikot mga ito. Sabi nga ni Kuya sa kwarto na lang daw kami, sabi ko wag na dito na lang, at least dito safe pa, kasi kahit magpagulong-gulong si Bibi dyan, wala siyang mahuhulugan. At pagkatapos ko nga mga mi magtupit ng kumot, hindi ko pa rin malipit yung higaan kasi nandiyan pa si Ang. Sa totoo lang mga mi, wala talaga kami planong matulog dito sa baryo kasi wala nga rin kami dalang mga damit na pagbibihisan. Nakwento ko na rin to noong nakaraang vlog ko, yung unang video ko na kung bakit dito kami natulog, kasi na syempre nag-snack kami nung gabi, tapos anong oras na natapos, kaya hindi na kami nakauwi. At ayun nga mga mi, habang nandito nga si Father sa upuan, kasi nga talaga sinasabi niya na masakit daw yung kanyang mga balikat. Sabi ko, hilutin ko saglit habang karga ko si Baby. Dahil kahit noon pa naman mga mi, nung dalaga pa ako, pag ganyan may sakit si Father, ako talaga nag-aalaga yan sa kanya. Pag hinihilot ko siya, naalala ko nung nagkasakit siya, ako talaga yung nagbubuhat sa kanya, nag-aalala papuntang CR. Kaya kapag mayroon siyang nararamdaman noon na masakit, yung mga ganyang hilot-hilot, lagi niya akong sinasabihan na hilutin ko siya. Kaya hanggang ngayon parang, alam mo yung parang nasanay ka na rin na hilutin. Pero ngayon, simula nung nanganak ako, hindi na yan siyang sasabi na magpahilot ba, kasi nga syempre alam niya na kailangan talaga ng lakas kapag ka naghihilot. Pero yung ginagawa ko dyan mga miis, hilot na banayad lang naman, hindi naman ko pinipersa yung sarili ko sa paghihilot. So marunong din naman ako mga mi maghilot, magtanggal ng mga lamig-lamig, ganyan-ganyan, kasi nga na-adapt ko din niya kay Father noon. Kasi tinuturuan niya rin kami kung paano maghilot, lalo na kapag mayroon siyang nararamdaman. Isa nga noon, naalala ko nung bata pa kami na kapag halimbawa masakit yung kanyang katawan, yung kanyang likuran, pinapaapakan niya sa amin, kaya ranas talaga namin yung mga ganyan. At ayun nga mga mi, habang naghihilot na ako dyan kay Father, dumating si Ninang Amy kasi mag-duty daw siya sa barangay hall. Kaya ayun, si Father kasi hindi rin naman siya makakapag-duty dahil nga syempre hindi pa rin totally talaga sinuki yung kanyang pakiramdam, sana 100% na maging okay. At gumaling na rin siya. Nakwento ko nga nung mga nakaraang vlog ko na yun nga, nagpa-doktor nga yan si Father. Pero sa ngayon mga mi, kasi nga syempre nung linggo pa tong video na to, okay na rin naman si Father kahit pa paano nakakaalis-alis na siya, ganyan. Kaya thank you Lord na lang talaga. Syempre wala tayong ibang gusto na maging okay yung magulang ba natin. Kaya kapag okay yung mga magulang natin, lalo na yung pangangatawan nila, syempre kakaedad na sila, masaya na rin tayo mga anak.